out ang wacky, pati na yung ganito. Hindi na rin bago ang planking. Ang uso ngayon, yung tinatawag nilang levitation photography at yung kanilang ginagawa. Ang isa sa pinakasikat na photo sharing application o app ngayon, Instagram. Dito pwede kang magpa-picture, mag-edit ng litrato, at i-share ang mga ito sa iba't ibang social networking sites katulad ng Facebook at Twitter. Pero bago matapos ang buwan ng Hunyo, nagulantang ang halos 50 million users ng Instagram. Ito'y matapos mag-down ang kanilang system. Kinalaunan na ibalik rin ang serbisyo, pero kasama sa mga todong nag-react, syempre, ang mga Pinoy user nito. Lalo pat marami sa atin ngayon, bawat kibot, sinisiguradong pinipicture-picture. In na in din ang marami sa atin sa kung ano ang bago sa picture taking. Katulad na lang nung nauso nung nakarang taon, ang planking na sinundan pa ng tinawag nilang owling o yung pag-pose na para kang nakaupong kuwago. Para sa mga tiga-ibang planeta dyan, matagal nang out ang waki-waki. Ang bago ngayong posing, made in the Philippines daw. Presenting backling o yung pagpo-pose na para kang bading. Ang pose na ito, produkto ng malikot na pag-iisip ng magkaibigang Don at Patrick. Pero bago pa may mga magtaas ang kilay dyan, ang backling, hango sa dalawang salita. Ang back o likod at duckling o mga inakay ng bibe. Medyo nakaliyan ang pose na ito. At nakataas ang kaliwa o kanang paa, nakapilantik ang mga kamay na parang pakpak ng bibe. Aksidente lang talaga siya. Tapos may feature sa TV na nagpa-planking, tapos and then there was this owling na ganyan. Tapos sabi ko, ano kayo magandang eksena? Ano kayo magandang ipa-trend para makasabay? Siyempre, ayaw namin magpakabog. Setyembre daw nung nakarang taon, nung sinimulan nila ang pagbabackling. At marami na ang dito'y nakitrending. Dagsa ang mga nagtatag nito sa kanilang fanpage. May buntis, mga macho, meron ding foreigner. Ito yung unang photo na ginawa namin na pinagsama-sama namin yung mga pictures ng mga unang taong nag-backling. And of course, siya, si Don, my mom, then ako, and then 3 of our friends. After nito, lumabas yung photo na ginawa ng mga gumawa ng fanpage. At ito yung kinalabasan. Right. So gumawa sila ng sarili ng collage. So yan yun. Tapos nung nagsisearch kami through different sites, nakita namin na daming nagpo-post ng backling. Like, goodbye planking, hello backling. Pero wish pa rin daw ni na Don at Patrick na makabackling ang ilang personalidad. Kaya sinamahan namin silang mag-celebrity hunting. Ang una nilang na-corner, ang miyembro ng Philippine ASCAL, ang Filipino-Iranian na si Misa Bahadoran, na game na game. I had a lot of shooting, but this is the first time I do this kind of Valerian. This is very funny, man. Wala ring kiyemeng nakibackling ang ilang mga kapuso. I guess mas masaya to, yung ano tawag ulit, backline. Nakakatuwa yung backing pose kasi bago siya sa mata ng mga tao eh.
marami na mga klase ng camera ngayon. Kung ano-anong gimmick sa pikturan ang nauuso. May nakabaliktad na parang paniki o yung tinatawag na Batmaning, hango sa Batman. Meron pang pugot ang ulo o yung tinatawag naman nilang horse-manning. Pero ang trip ng grupo ni na Will, Bryle, Cassie, Migs, Miko at Eri, yung parang nakalutang levitation photography. May kuha silang naglalaro ng nakalutang. Nag-aaway. Papasok at palabas ng LRT. Nagmamap. At kung ano-ano pa. Take note, hindi raw edited o Photoshop ang mga litratong ito. Ang sikreto raw sa levitation photography, tamang tiyempo ng pag-click sa camera at setting nito. Tamang posture sa pagtalon at facial expression. Kailangan din daw na maliwanag ang paligid ng subject para siguradong lutang ang imahe nito. Yung levitation po, kailangan po creative kami, kailangan gamitin yung imagination, syempre. Kasi doon nagsisimula lahat, mula sa pagtalon. 1, 2, 3, 4. Yun nga lang, nakakapagod daw itong gawin. Paulit-ulit kasi ang pagtalon hanggang maka-picture perfect. Hindi rin daw minsan maiwasang may masaktan. Nung nakaraan po, nung sinubukan ko po yung planking with levitation, hindi po masyadong perfect pero nangyari po sa akin nung nagkapasa po ako sa tuhod kasi nagkamali po ako ng bagsak. Pero hindi naman po ganun ka sobra yung pasa ko, hindi lang saglit lang po nawala na po agad. Kapag sa mga pampublikong lugar daw sila nagpipicturan, may mga sumisita. 1, 2, 3. Pero maganda naman daw ang kanilang hangarin. Ang tumulong sa pag-promote ng mga magagandang lugar. Di ba po, nagkataon po, nakapag-levitate po kami sa National Museum po, sa likod po ng post office, di ba po? Di ba po yung mga lugar na yun, halos nakakalimutan na pong pasyalan ng mga Pilipino. Pinagpaplanuhan pong mag-iba po ibahin po yung post office. Para bago man po mawala yun sa mga paningin ng tao, kahit pa paano nakapag-levitate po kami doon. Ang bagong challenge daw ng Pinoy Levitation, magpakuha ng litrato habang nakalutang sa ibabaw ng tubig. Una munang nag-practice sa pagtalo ng grupo. Mahigit 10 beses silang sumubok ng iba't ibang pose. Nung matansya na nila ang kanilang mga gagawin, nagpatuyo muna sila ng buhok at nagpalit ng damit. Ready? Hanggang ang resulta, merong tila nakahiga sa ibabaw ng tubig. May naka-Indian sit at merong parang naghahabulan. Dahil usong-uso ang mga kamera at kahit sino meron na nito, hindi na lang magkasya ang marami sa atin sa simpleng pagpapalitrato at pag-iipon ng mga alaala. Ginagamit na rin ngayon ang kamera sa pagtuklas ng iba pang sining at para mapagyaman ng husto ang pagiging malikhain. Ang buhay parang litrato. Kung minsan mapusyaw ang kulay, pero kung minsan naman matingkad. Kaya anumang bigat ng dinadala, pilitin pa ring ngumiti para maski papaano gumaan ang pakiramdam. Para po sa feedback at story suggestions, pwede nyo kaming i-email o sundan sa aming Twitter at Facebook accounts. Hanggang sa susunod na Sabado po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Sol.